Pag-usapan pa natin ang bentahan at shortage ng daga kasama si Mobile Drone na Ivan Tarinque. Ivan, kamusta yung pagpunta mo roon dun sa breeder ng daga? So, Paps, unang-una natin mapapansin talaga is yung patong-patong na mga crates, no? Okay. Doon nakalagay yung mga, ito nga, iba't ibang klase ng mga daga na kanilang binibenta. Pero isa rin, una rin mapapansin mo is yung amoy. Maamoy ba? Maamoy. Iba yung, Paano mo mailalarawan? Iba yung amoy. Paano ba natin siya madedescribe? Madedescribe na siya, para siyang nabasa na... Masangsang, gano'n? Masangsang. Pero hindi naman siya masangsang na masakit sa ilong. Pero alam mo, iba yung amoy compared dun sa regular na amoy. Eh, pag titingnan mo, cute na cute eh. Well, ang puti-puti pa eh, di ba? Medyo namumula pa yung mata. May prescribe ba na size yung mga daga na binibili ng mga nag-aalaga ng reptile? Kinakailangan ba malaki-malaki, maliit lang, or may tamang sukat? So usually, Pops J... O baby pa lamang, pwede na? Pops J, yung pag-baby hindi pa pwede. Oo. Pero usually, around 2 to 3 inches, okay na, no? Kasi usually, depende sila sa kung gaano kalaki yung papakainin nilang reptile. Halimbawa, may nahuli ka sa bahay mo na ganito kalaking daga, hindi pwedeng ipakain yun sa reptile mo. Ayun na, Pops J. Ito kasi, ito ay breed para talaga sa consumption ng reptiles, okay. no? So, Hindi pwedeng ordinaryong daga lang, ha? Pwede naman, Pops J, kaso ang kaibahan lang kasi ito kasi is, yun nga, packed with proteins, no? Yun talaga yung purpose nila is parang mas punuin ng proteins itong mga daga para yung kakainin nung mismong reptile, puno rin ng proteins. Kasi daw, pag puno daw ng fats, yung kakainin nung... Kailangan nga daw, high on protein. High on proteins, no? Yun yung diet talaga. Pero gaano ba kabilis manganak itong mga ganitong klase ng daga na ito? Ito ba araw-araw nanganganak yung mga daga? Naikwento ba ng rat breeder? So, Paps, hindi naman araw-araw nanganganak. No? Pero kasi usually, ang isang daga is kayang gumawa ng 6 liters. 6 liters. So, yun yung 6 na beses manganak sa isang taon. No? So, medyo marami rin. And usually, 8 pataas yung kanilang pinapanganak. Nung pagpunta nga natin dito, nung makikita natin, may bago pang panganak. Nung maliliit pa. Hindi pwede ipakain yun. Hindi pwede ipakain kahit merienda lamang, ganun, parang popcorn. Hindi pwede. Pero ayun, usually gano'n. Tapos, usually pagkapanganak, or buntis pa lang yung nanay, yung nanay na rat, hinihiwalay na kagad nila para, yun nga, mas ma-nurture ng nanay yung mga baby nila. Yung rat breeder na nakausap po, may mga suki ba sila? At kadalasan ba, mga nag-aalaga lamang ng ahas ang madalas bumili nitong mga ganitong daga? So yun nga, Pops J, no? Yun talaga yung main main customer nila. Yung mga reptile owners, no? Yung mga nag-aalaga ng mga ahas. No? Pero meron ding iba, hindi lang ahas ang inaalagaan. Yun ang di natin naklaro, Pops J, pero usually talaga kasi main community nila is ahas talaga. No? Yun talaga yung main target para pagbentahan nitong mga rats na to. Ivan, gaano katagal na nilang negosyo itong pagbebenta ng daga para sa mga alagang ahas o anumang reptile? At malaki ba ang kitaan dito? Gaano ang kita nila? Yun nga, Pabs, nakakatawa yung kwento dito. Kasi ang kwento sa atin is, dati, nag-aalaga sila ng reptile para may pambili sila ng daga, para may pangkain. Ngayon, nag-aalaga sila ng daga para may pambili ng mas mahal. Yung kinikita doon, pinambibili ng mga alagang reptile. Ganon, Pops J, ganon. So, ibig sabihin, malaki. Malaki ang kita. Yun nga, sabi nila, mas malaki daw talaga yung kinikita nila dito sa pag-breed ng daga. Kasi, tinanong natin magkano yung presyo nila. No? Yung average price nung isang daga sa kanila is around 150 pesos. Isang piraso. Per piece. Per piece. Ba? No? Pero kasi, i-compute natin yon, sabihin mo nang meron kang 400 na benta. Ngayong araw na to. Once a week lang naman siya, usually pinapakain. No? So, meron kang 60,000 in 1 week. Hindi na masama. Hindi na masama. Times 4. Manguhuli na tayo ng daga sa ating mga bahay. Yun yung magandang next na racket. Yung ganitong klaseng daga, ay kinakailangan pa ng dokumento o wala na? Ito, Pops, so far naman doon sa ating pagtatanong, wala pa naman daw. No, wala pa namang documents na sabi yung Bureau of Animal Industry. No, hindi rin so far. Pero kung sakali man daw nahingan sila ng dokumento or i-require sila na kailangan ng documented, mag-a-apply naman daw po sila. No? So, parang legal pa rin yung process. Okay. Alright. Maraming salamat, Mobile Drone na Ivan Tarinque.